Good morning po sa lahat ng officers at members ng mga HOA dito sa ating dito sa Nagpayong. Good morning po Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodot Jaworski, Konsehal Angelo De Leon, Konsehal Maro Martires, Konsehal Saibel Asilo Gupilan, Konsi Kagawad Boy Raimundo, and Konsi Buboy Agustin. Kami po, on behalf po of Barangay Captain Robin Salandanan, kami po sa buong council ng Barangay Pinagbuhatan ay nagpapasalamat po sa isang malaking proyekto na to, upgrading of roads and construction of drainage. Napalaking bagay po nito para sa ating mamamayan dito sa Nagpayong. Naalala ko po dati dito sa may kanto ng Block 30, sumayad yung sasakyan ko dito sa gilid po kasi pababa po siya, tapos mataas yung gutter dyan sa part ng Donsi, yung bilihan ng lechon manok. So, at ngayon, nagawa na po ng ating pamahalaang panlungsod ang kapakinabang na mga proyekto po. Palakpakan po natin ang ating Pasig City Council. Ayan. So, hindi lang po yan, marami pa pong mga proyekto ang nagawa at matatapos po ngayong taon na ito. Katunayan po yung ibang interior roads dito along Kenneth ay ongoing pa rin po dahil po sa ating pamahalang panlungsod sa ating pangunguna ng ating Mayor Vico Soto. Palakpakan po natin sila. Kami naman po dito sa ating barangay ay katuwang po kayo. Nandito po kami upang umalalay at nandito rin po ang Pasig City Government din po para umalalay din po sa ating lahat. Kaya maraming salamat po sa ating proyektong ito. Muli po, mabuhay po ang Pinagbuhatan, mabuhay po ang Pasig City. Maraming salamat po at syempre ito na po ang mensahe ng ating Vice Mayor Dodot Jaworski. Magandang umaga sa ating lahat. Talagang napakainit ng panahon. Pero mas mainit ang inyong pagtanggap, kaya marami pong salamat. Batiin ko muna ang ating Mayor Vico Soto, Mayor Vico, of course, ang ating mga members of the 11th Council, Councilor Angelo De Leon, Councilor Maro Martires, Councilor Saibel Asilo Gupilan, Councilor Buboy Agustin, at syempre ang representative ni Councilor Cory Raimundo na si Boy Raimundo. Ang ating mga barangay officials nandito, magandang umaga po sa ating mga kagawad na masisipag. At syempre sa ating mga opisyales ng iba't ibang mga homeowners associations, sa ating mga mamamayan ng Nagpayong Pinagbuhatan, good morning sa ating lahat. Alam nyo na nakakatuwa na tayo'y nagkaroon ng gantong klaseng pagtitipon. Meron naman tayong inauguration o blessing naman ng ating mga bagong gawang drainage at saka road systems dito sa inyong lugar. Napakarami na namin mga inaugurations na na-attend ditong taon na ito, noong nakaraang taon. At buti naman dito sa inyo, malayong maganda na ang lugar ninyo kaysa inabutan natin noong araw. Tama ba? So kami naman ay merong konting habilin lamang na sana pangalagahan po natin ng kalinisan ng ating lugar. Alam nyo, yung drainage po natin, yan po ay na-connect na meron na finally, meron na pong outfall yung tinatawag o palabas ng inyong lugar. Nung araw daw kasi paikot-ikot lang yung tubig dito, di ba? Kaya konting ulan may konting baha at hindi humuhupa basta-basta. Pero awa ng Diyos ngayon, maganda na po yung inyong lugar. Ang pakiusap ko lang po, kasi araw-araw ho kami actually bago pumunta dito, galing po kami ni Mayor Vico sa Palateo, sa Barangay Palateo naman. Meron pong ganun din, Oplang Kayusan, dinilinis po namin yung mga drainage, mga kanal ng engineering natin. Alam nyo, araw-araw pagbukas po ng drainage, ang laman, alam nyo kung ano? Basura. Plastic, bote, balat ng candy, kung ano-ano pa. Basta maiisip natin na itapon. Imbes na itapon natin sa tamang lugar, tinatapon natin sa loob ng kanal. Alam nyo, sa buhay po pag ganyan, kung gusto natin mawala yung problema, hindi po natin basta-basta itago na lang.
Kasi pag ang problema, tinago ninyo at hindi nyo inayos ang pagka-dispose ng problemang yan, babalik at babalik po yung problemang yan sa buhay natin. Para rin yan yung basura. Pag tinapon nyo sa drainage, akala nyo wala na. Pag umulan, bumaha, babalik yung basura sa atin. Tama ho ba? So ngayon pa lang ho kami nakikiusap sa inyo na turuan natin yung ating mga anak. Magkaroon po tayo ng disiplina. Minsan nakatayo po tayo, nanonood tayo sa mga sari-sari store. Makikita natin yung mga bata pag bumili ng candy. Pag kinain, saan po tinatapon yung basura? Sa kalsada. Ito po yung nakikita ko kahit saan magpunta sa Pasig. Ano po ang ibig sabihin yan? Hindi po natin natuturuan magkaroon ng disiplina ng mga anak natin. Kung dyan sa bagay na yan, napakasimple, hindi po natin magkaroon ng disiplina, paano pa sa mas malaking bagay? Tama? Kaya ko po nasasabi ito, dahil ang inyong pamahalaang lokal, sa pamumuno po ni Mayor Vico, napakalayo na ang ating narating bilang isang bayan. Nag-umpisa po sa 2019, pag-upo ni Mayor Vico, tumindig sa isang malinis na pamamahala, sa isang good governance, sistema ng pagpapatakbo ng ating pamahalaan. At para po malaman ninyo, kung saan po na tayo nanggaling, i-rewind ko pa ng konti. Kasi nung 2004, ako'y congressman na ninyo. Naalala nyo ba? Nung 2004, ang budget po ng Pasig noon ay 2.8 billion pesos. Fast forward tayo, 2019, ginawa yung mayor si Mayor Vico, ang Pasig nagkaroon ng budget ng 10 billion pesos. So, yumaman ang Pasig, di ba? 15 years po yan, 15 years. Pag upo ni Mayor Vico, 10 billion. In 5 years time, noong taon ngayon, di ba, kaka 2025, kakaumpisa pa lang natin. Ang pinasa ng budget natin ngayon ng inyong City Council, because of clean governance o good governance, dahil po sa isang anti-corruption drive ni Mayor Vico dito sa lungsod ng Pasig, ang budget po natin, 22.4 billion na. Ano po ibig sabihin nun? Pag malinis po ang pamamahala, ang tao number 1 willing magbayad ng tamang buwis. Number 1. Isipin nyo tapos nagkaroon pa tayo ng pandemya. So yung mga kapitbahay natin lungsod, nagbabaan ng koleksyon nila. Ang Pasig nagtaasan. So from 10 billion, naging in 2022, 13 billion, 13.5, naging 15, naging 17, ngayon 22 billion. Ano po ibig sabihin nito? Pag dumadami po ang kayamanan ng ating lungsod, dumadami rin ang serbisyong pwede natin ibaba sa taong bayan. Sa ating mga senior na lang. Sa ating mga senior. May senior pa po dito? Oo. Mga senior na lang natin, Ang pinakamalaking budget po ng OSCA itong taon na to, 2025. Alam niyo po magkano ang budget ng OSCA, Office of Senior Citizen Affairs? Pwera pa po sa mga gamot na nabibigay natin sa mga senior natin, ibang programa natin para sa mga senior. Dito sa OSCA pa lang po ito, 477 million. Benepisyo ng ating mga senior citizen po yan. Meron po tayong senior pension. Meron bang nakakatanggap ng senior pension dito? Ngayon, meron na tayong expanded local senior pension. Na-explain nyo ba kanina? Yung expanded local senior pension po, yung dati, pag wala kayong SS o GSIS, pwede kayong tumanggap ng local senior pension. Pero ngayon, itong nakaraang Monday lang, ito hindi yung last week's Monday, pinasa po ng ating City Council ang expanded local senior pension. Kasama na rin po yung merong pension na 4,000 pababa, qualified na rin kayo makadagdag ng pension mula sa local government natin ng 500 sa isang buwan. Solo parents, meron ba solo parents dito? Ang solo parent po natin, meron po, according po sa Solo Parent Act o yung batas ng solo parent, binibigyan ng otoridad ang lokal na pamahalaan, kung kaya ng lokal na pamahalaan, suporta ng ating mga solo parent ng financial subsidy na 1,000 kada buwan. Dito sa Pasig, isa po tayo sa ilan na nag-i-implement niyan, nagbibigay ng 1,000 a month sa ating solo parents. Ang PWD sector po natin ngayon, meron na rin po tayong financial subsidy doon sa mga bedridden. Itong lahat po na ito, ang ating mga senior, solo parent, PWD, nabibigyan po natin mas maraming benepisyo. Dahil, alam nyo bakit? Dahil hindi ninanakaw ang pera ninyo. Yan po yung totoo.
uulitin ko, no? Meron pong pondo yung ating lungsod ngayon dahil nga nakatindig tayo isang malinis na pamamahala. Marami ko kasing nagsasabi na hindi daw importante yung anti-corruption. Pero kailangan po natin maipaintindi sa mamamayan kung bakit napaka-importante ang anti-corruption. Kasi sabi ko nga nung araw, ang mayor kumukuha ng 20-30%. Sasabihin ng Vice Mayor, teka muna, kung si Mayor may 20-30%, dapat si Vice Mayor meron din. Sasabihin ngayon ng mga konsehal, kung si Mayor at si Vice Mayor, meron 20, may 5% si Vice, dapat kami meron din. Sasabihin ng mga nagpapatakbo ng papeles para sa pirma sa koleksyon, kung silang sa taas meron, dapat kami sa baba meron din. So kukuha ang engineering, kukuha ang accounting, kukuha ang treasury, lahat kumuha na. Ang tanong ko, ano matitira sa tao? Wala. Ito po ang dahilan bakit hindi umuusad ang ating bayan. Kaya tayo napag-iiwanan na ng ating mga kapitbahay ng mga bansa dahil sa korupsyon. Kaya pag sinabi ng ating mga, kasi mag-e-election na naman, di ba? May kampanya pong parating. Hindi pa naman yung kampanya ngayon, pero parating na yung kampanya. Lalabas na naman po yung mga, sabihin mo ng malalaking mga gastusin, ayuda, pangako, kung ano-ano pa. Kasi gusto nila ibalik sa dati. Tandaan po ninyo, yung estilo na pinalitan na natin nung nakaraang eleksyon, pagtindig ni Mayor Vico, yung sinuka natin na sistema, yun ang gusto nilang ibalik. Pero ang tanong ko sa inyo, lalo na ngayon, nagkakalat ng ayuda. Tama ba? Ito po lang ang tanong ko sa inyo, meron ba kayong kilala na gumanda ang buhay dahil sa ayuda? Wala. Kasi yung ayuda, panandalian lamang. Okay? Ngayon, bakit ko binabanggit ito? Kasi marami na naman nung lumalabas na ngayon mga ayuda eh. Dahil malapit na ang eleksyon. Kung ano-ano ipapangako para lang makuha matamis niyong oo. Di ba? Pero pagkatapos naman yan, alam naman ho natin, ang kampanya hindi po to investment. Kasi pag malaki ang gastusin, malaki ang babawiin. Alam na po natin yan eh. Diba? Matalino na, pasigyan nyo. Tama. So ngayon, babalik ako dun sa kwento ko. Dumami na ang ating pera. Sinusuportahan po natin yung mga sektor ng senior, solo parent, PWD. Itong mga senior natin, sila ay nag-ambag na sa ating lipunan. Paano naman para tayo alagaan naman natin sila? Ang solo parent naman natin, hirap sila dahil talagang wala silang kasama sa buhay, katuwang, pagpapalaki ng anak. Kaya sinusuportahan din ng ating pamahalaan. Ang ating mga PWD, ganun din. Hindi nila kayang alagaan ng kanilang sarili, kaya dapat lang tulungan at suportahan sila ng ating lokal na pamahalaan. Pero sa iba, kaya ko po nabanggit yung ayuda, ang ayuda, tuloy-tuloy naman pong tulong ng ating pamahalaan pagdating sa ayuda dahil pag mahirap ang bayan natin, talagang kailangan may ayuda. Pero mahigit dyan, ang priority natin, programa ng magpapaangat ng buhay at antas ng pamumuhay ng tao. Ano yan? Edukasyon. Kasi po walang ibang paraan. Maniwala na kayo sa akin. Maghanap kayo sa buong mundo ng mga lipunan, sa kahit iba't ibang bansa. Walang ibang sosyedad na gumanda ang buhay kung hindi sa pamamaraan ng pagbibigay ng tamang pag-aaral sa kanilang mga anak. Ano ngayon ang ibig ko sabihin? Pag upo ni Mayor Vico, mula 11,000 ng scholar natin, alam nyo na ilang scholar ng Pasig ngayon? 25,000 na po. Meron bang mga anak ninyong scholar dito? Meron, di ba? Yan po, suporta po ng ating lokal na pamahalaan yan. Diretsong suporta yan sa ating mga estudyante. Hindi po kinukunan. At ang politika, tinanggal po natin sa edukasyon. Dati, pagkakampi ka, scholar anak mo. Pagkalabang ka, sorry ka. Ngayon, hindi tinitignan at hindi tinatanong. Kalabang kakampi, basta ikaw Pasigueño, tutulungan ka ng ating pamahalaan. Higit pa yan. Ngayon po, libre na po. Dahil po kay Congressman Romulo, yung kanyang batas, no? Ng kanyang batas na nagbibigay ng 100% subsidiya sa ating mga pamantasan. So, ang PLP ngayon, libre. 100%. Wala nung binabayaran ng ating estudyante, mayroon pang allowance mula sa ating lokal na pamahalaan. Pero ito ang naging problema natin. Pagdating po sa PLP,
hindi po kaya tanggapin lahat ng ating nagagraduate ng mga kabataan Pasigueño na gusto mag-aral ng kolehiyo. So, ang nangyayari po ay by ranking ang nabibigyan ng pagkakataon mag-aral ng college. Ano ba yung by ranking? So, yung pinakamagagandang grados, yung pinakamatatalino, sila yung nabibigyan ng pagkakataon. Noong 2022, pag upo po namin, tinanong ko ni Mayor Vico, anong priority program mo? Sabi ko, isa lang. Sana mabigyan natin ng pagkakataon makapag-aral. Hindi yung pinakamatatalino, pero yung pinakamahirap na gusto magtiyaga, gusto magsipag para mabagong buhay. Ito na po yung Pasig City Pag-asa Scholarship Program. Kung saan nakakapag-aral na yon yung average student, pero belonging po sa bottom level ng social structure natin, yung pinakamahirap. Bakit? Kasi pag mahirap ka, pagtapos mo ng high school, ang iniisip mo, wala akong pang-college sa anak ko, hanggang high school na lang kami. Kaya yung anak, yung apo, tuloy-tuloy po, wala pong ahon sa kahirapan. Ngayon, meron na po tayong pag-asa. Bakit? Kasi yung anak ninyo pwede na mag-apply. Pwede niyo na turuan, maaga pa lang. Bata pa lang, sabihin niyo, anak, magtiyaga ka na, mag-aral ka na. Dahil ngayon may pagkakataon tayo, pwede kayo mag-aral hindi sa public school, sa private school, sa private college. Registered po ngayon at accredited ang Pasig Catholic College, ang Arellano University sa Canyogan. At ngayon, malapit na rin po mapasa yung accreditation ng National University dito sa East Ortigas. Isipin po ninyo kung yung inyong anak ay makapagtapos ng nursing sa Arellano, makapagtapos ng engineering sa National University, makapagtapos ng education sa PCC o Pasig Catholic College. Magbabago po ang buhay hindi lamang ng inyong anak pero ng buong pamilya ninyo. Pero kailangan may responsibilidad po tayo. Naturuan natin ang ating mga anak na mangarap. Kaya mag-uumpisa po tayo sa disiplina. Na kailangan po natin bilang isang lipunan, iisa yung direksyon natin. Kasi kahit anong pagbabago itulak namin ni Mayor Vico, ni Kong Roman, sa amang mga konsyal, sa loob po ng City Hall, kung hindi po makikiisa ang taong bayan, hindi po tayo uusad. Sayang ang pagkakataon. Ito na po ang tsansa natin dahil meron tayong isang leader, katulad ni Mayor Vico, na walang hangad na magpayaman sa pwesto. Ang nais lang niya, imapaayos ang sistema para gumanda at makinabang ang taong bayan ng Pasig sa kayamanan ng ating pamahalaan. So, ulitin ko, sana itong lugar natin, pangalagaan natin ng kalinisan. No? Magbigay po tayo ng respetuhan, magmahalan po tayo bilang mga mamamayan, magkaroon tayo ng disiplina, turuan po natin ang ating mga anak at malayong mararating natin. So muli po sa ating lahat, congratulations po sa ating project ngayong umaga. God bless Pinagbuhatan, God bless po Pasig City. Marami pong salamat. Maraming salamat, Vice Mayor Dodot Jaworski. At ito na po ang mensahe ng ating punong lungsod, walang iba, Mayor Vico Soto. Maraming salamat. Upo lang po tayo. Baka mapagod po kayo. Good morning. Naiinitan po ba kayo? Hindi po. Kami po naiinitan. Dahil napakainit po ng pagtanggap ninyo sa amin. Pawis na po kami sa init ng pagtanggap ninyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpunta dito ngayon sa ating maiksing seremonya para sa inauguration natin ng 5 inner road natin dito sa Nagpayong. Kayo rin naman po ang nag-request nito. Sa inyo rin naman po nanggaling ang proyekto na ito. Ang trabaho lang namin, iplano siya ng maayos, budgetan siya ng maayos. Sama-sama po tayo dito. Kaya congratulations sa ating lahat. Congratulations sa ating lahat. Hindi ko po alam kung may idea po kayo kung gaano kalaki o gaano kahaba po ng project natin. Bale, 5 kalsada po ito, Alam niyo naman kung ano yung mga kalsada na yun. Simula sa Block 24, tama po, Simula sa Block 24, 25, 26, tapos sa 29, 30, tama po, Ayan po, so 5 po yan. Ang kahabaan po niyan ay nasa total po
linear meters na sa 1,200 plus. Ibig sabihin, 1.2 kilometers po. Medyo mahaba po yung pinagawa natin dito. 1.2 kilometers. Kaya nasa yung presyo naman po nito ay nasa 12 million. More or less. Nakikita nyo naman yung mga board nakapaskil po, na nasa 12 million po ito. Na ito po yung siguro isa rin sa maipagmamalaki natin bukod sa, siyempre una sa lahat, hindi natin pwede kalimutan ng nagpayong. Kaya yung mga request po ng mga iba't ibang HOA po, iba't ibang samahan na nandirito ay talagang pinaprioritize rin po natin. Pero higit pa ron, yung kontrata natin dito, siguro yan din yung isa sa nagpapatotoo dun sa kinukwento ni Vice Mayor kanina. Dahil ang totoo po, ang layo na ng narating natin bilang isang lungsod Pasig. First term po, inabutan lang din tayo ng pandemya. Nasa 7 months pa lang po ako mayor, inabutan na tayo ng pandemya. Marami pong tumigil, bawal lang. Naalala po ninyo, di ba? Ang tagal, bawal construction, halos bawal lumabas ng bahay, daming bawal. Medyo na-delay tayo doon ng konti, pero okay lang po. Pero sa first term po, 2019 hanggang 2022, nag-focus tayo sa paglilinis ng ating pamahalaan. Sa pagpapakilala ng iba't ibang pagbabago. Yung mabuting pagbabago, yung pagtataguyod ng tinatawag na mabuting paggugobyerno o good governance. Kasama po dyan yung pagtanggal ng tinatawag ng mga nasa gobyerno na SOP. Yung sinasabi ni Vice kanina na may porsyento dito, porsyento doon, maabot ng mahigit 20-30%. Sipin po ninyo sa lahat ng proyekto, 20-30%. Ang sakit po, di ba? Minsan din natin nare-realize kasi sa totoo, kahit kalahati ng budget gamitin, sa laki ng Pasig, sa yaman ng Pasig, may magagawa pa rin sa kalahati ng budget. Pero sana hindi tayo masaya o kontento sa ganung klaseng kalakaran. Tinanggal po natin yan sa lungsod ng Pasig. Kaya alam nyo yung malalaking project po natin, di ba? May mga nababalitaan tayo, redevelopment ng City Hall compound. Medyo malaking project po yan. Alam mo yung malaking project po yan, pero alam niyo kung saan po nanggaling yung pondo niyan? Bilyon po yan, malaki, 2 hectares po yung redevelop. Hindi po yan isang building lang 2 hektarya yan. Meron po dyan health facility, yung mga laboratorio natin, yung senior citizen center, meron din po dyan. Meron po dyan plaza, road network, infrastructure, IT, at marami pa pong iba. 2 hektarya, malaking development po ang 2 hektarya. Pero umabot ng bilyon, nakakapagtakat, marami po nagtatanong sa akin, paano nagawa yun ng LGU? Bilyon yung proyekto, pag tinotal mo, nasa 9 billion yung proyekto, Pero hindi umutang ang pamahalaan. Di ba kadalasan, pag may malaking project, ano ginagawa ng gobyerno? Umuutang. Tayo po, hindi tayo umutang kahit 1 piso at walang nabawasan sa budget ng ibang programa. Katunayan, lahat ng sektor natin, tumaas ang budget natin. Senior citizen, nagdagdag tayo ng budget. PWD, nagtaas tayo ng budget. Infrastructure, tumaas rin po yung budget natin. Social services, medical assistance, budget ng ospital, lahat po tumaas. Pero nakapaglaan tayo ng 9 billion pesos. Walang tumaas lahat ng sektor. Paano po nagawa yan? Simple lang po. Yung budget na 9 billion na yon, galing lang po sa natipid natin na dating napupunta sa kickback. Diyan po natin nakuha yun. Ganun kalaki po yung pinag-uusapan natin. At ito pong proyekto mapapakinabangan ng susunod na mga hanggang sa anak, apo sa tuhod, apo sa talampakan. Anong susunod sa talampakan? Mapapakinabangan, good for 100 years. Ito po ang nagagawa ng paglilinis ng ating pamahalaan. Pero hindi lang po paglilinis ng pamahalaan, hindi lang po anti-corruption ang pinagtuunan natin ng pansin. Pag sinabi nating pagbabago, tinanggal din natin yung pangako natin noong 2019, tinanggal natin yung palakasan, yung takutan mula sa pamahalaan. Yan po isa sa importanteng ginawa natin. Ginawa natin, hindi perpekto ang pamahalaan ninyo. Wala pong perpekto na gobyerno. Kahit sa ang lupalop ng mundo, wala pong perpekto na gobyerno. Pero, importante, ano ba yung direksyon natin? Umuusad ba tayo o paatras tayo? Dire-diretso ba tayo o mag-U-turn po tayo?
Sana po pasulong po tayo parate. Pasulong tayo bilang isang lungsod. Paglilinis ng pamahalaan, pagtanggal ng kickback, pagtanggal ng palakasan. Patotoo po dito yung ginawa po natin sa Pamaskong Handog. Hindi na dumadaan sa leader. Hindi yung pag malakas ka, mas maraming natatanggap. Kundi pantay-pantay. Nung nag-uumpisa po ako, nung nag-uumpisa tayo, ang totoo po niyan, marami. Siyempre pag magpapakilala ka ng pagbabago, may tututol, may papalag, may aangal. Natural lang po yan sa buhay. Kahit anong pagbabago, malaki man o maliit, pag may babaguhin ka, kahit maganda yung pagbabago, meron talagang aayaw meron talagang tututol. Isang halimbawa po dyan, yung sa mga medical services po natin, sa ospital po natin, dati meron pong yellow card. Naalala po ninyo yun? Sa mga senior po, di ba, may yellow card po sila. Isa sa una kong ginawa, nung naging mayor ako, tinanggal ko yung yellow card. Maraming nagalit nung una. Maraming nagalit. Kasi sabi, may benepisyo kaming nakukuha dito, tapos tatanggalin mo, mayor, sabi sa akin. Pero, ano po bang ginawa natin? At siguro, habang lumipas ang panahon, mas naintindihan na po. Sa una, may mga tumutol, pero nung naintindihan na, kaya pala tinanggal yung yellow card. Kasi, ang balak ng Pasig, ang gustong gawin ng Pasig, ay, basta senior citizen ka na Pasigueño, may yellow card ka o wala, libre yung serbisyo. No balance billing. Hindi yung kung sino lang yung nakalapit, yun yung may mas napapaboran. Ganyan po ang estilo ng paggugobyerno na tinataguyod po natin. So syempre, yan, naintindihan na natin yung sa yellow card, nakita na natin yung sa Pamaskong Handog. Pero meron po talaga na dati mas nakikinabang sila dun sa mga lumang kalakaran at sa lumang sistema. Sabi nga ni Vice, yan po yung mga gusto tayong i-atras. Yan po yung may mga iba. Ganyan po talaga ang buhay. Hindi po talaga lahat ay sasangayon. Meron po laging 1% na dapat bumalik tayo dun sa lumang kalakaran kasi mas malaki yung kickback namin dun. Grabe. Kaya yan ang kailangan nating pag-ingatan. Yan ang kailangan na maging mapanuri tayo. Hindi na po siguro nakakagulat kung bakit parang dumadami yung mga fake news, mga disinformation, yung mga fake account sa FB. Yung iba ngayon talagang ginagastusan na, mukha nang totoo yung account Di ba, nagsimula sila sa Vietnamese na ano-anong ganyan. Ngayon, medyo siguro nakakuha sila ng mga mukhang totoo. Pero pag pinagmasdan mo, halata naman na fake. Yung mga paninira, di ba? May production pa nga. Ngayon lang ako nakakita, may production pa para manira. Kakaiba po talaga. Pero okay lang po yan, naiintindihan na po natin yan. Ang importante, tayo po, mga Pasigueño, nagkakaintindihan tayo na ang direksyon natin, hindi pa atras, hindi pa U-turn, pasulong po tayo, mga Pasigueño. Tama po ba? Pasulong po tayo, dire-diretso po tayo. At kaya kailangan ko rin pong magpasalamat sa inyo. Dahil ang totoo po, ang mayor, opo, mataas ang posisyon. Pero ang mayor, hindi makakapagpakilala ng mga tunay, makabuluhan at malalim na pagbabago kung walang sumusuporta. Hindi suporta sa akin bilang individual, kundi dun sa ginagawa natin. Kasi makikita naman po natin yung bunga Habang nagtsatsaga tayo, nagsusumikap tayo, seryoso tayo dito sa mga ginagawa natin, nagtatrabaho tayo, yung bunga, susunod at susunod po dyan. Yung pinaka-importante, yung pundasyon natin, inayos natin. Hindi tayo nag-isip lang ng mga programa yung mabilisan lang o kung ano lang yung magpapapogi sa amin na mga nakaupo, pero yung tunay na pagbabago. Yan ang inagsamahan, pinagkaisahan po natin. At hindi ko po nagawa yan kung hindi po sa tulong ninyo. Kaya maraming salamat. Siyempre, nagpapasalamat din tayo, bagamat yun nga po, sabi ni Sir Albert, nasa interview at may importanteng meeting lang sa Kongreso, si Kong Roman. Alam niyo naman po kung gaano ka-importante ng bahagi ni Kong Roman sa mga ginagawa po natin sa ating lungsod. Katunayan, yung mga marami po dito sa Nagpayong,
ay napagawa po sa tulong ni Kong Roman, ano? Kasi nag-uusap, maganda yung teamwork ng inyong congressman at mayor. Nag-uusap po kami, pagkakaya gawin ng DPWH, nag-uusap kami ni Kong, ito, sige, DPWH na lang gumawa. Kung may budget naman ng national, edi syempre, national nagagawa. Yung mga hindi naman po, gaya po nito, LGU ang nagpapagawa. Yung isa sa tulong po ni Kong sa atin dito sa Nagpayong, yung sa drainage, dati walang outfall. Ibig sabihin, yung mga drainage natin ng iba't ibang HOA, opo, napapagawa ng LGU o ng DP, pero paikot-ikot lang sa ilalim yung tubig. Alam niyo po yan, di ba? Napag-usapan na rin natin. Sa tulong ni Kong, ay nagkaroon ng outfall, pati yung Kenneth, nabuo yung drainage hanggang palabas ng ilog po yan, ano, yung tubig. So hindi naiipon sa ilalim. Basta maayos na yun, yung mga looban natin, may lalabasan po yung tubig. Kaya kay Congressman Roman Romulo, maraming salamat po. Siyempre sa City Council natin, lahat ng nagagawa ko ay sa tulong at suporta din ng ating Sangguniang Panlungsod. Kaya napaka-importante na mula konsyal hanggang Vice Mayor ay kaisa natin sa ating vision at mga layunin para sa Lungsod Pasig. Vice Mayor Dodot Jaworski, ating mga konsyal, siyempre banggitin ko na rin ang ating mga barangay officials, sa ating mga kagawad, si Sir Jess, si Kagawad Jess, nagbigay ng mensahe kanina, si Kagawad RC, si Kagawad Tony, kasama rin po natin. At lahat po ng mga kasama, siyempre sa engineering device. Nagkapalit. Mamaya ikaw na yung host. Ayan po, no, sa mga kasama natin sa engineering, ang laki rin ng pagbabago sa engineering department natin. Ito po, nakikita na natin na bumibilis na rin ang engineering natin. Alam mo, ano kasi tayo talagang totally, dahil nga may mga nakasanayang mga kalakaran, di ba? Binasag natin, pero ngayon nakikita natin talagang maayos, bumibilis na rin ang engineering natin. Kaya thank you sa mga engineer po natin dyan sa likod ng tarp. Yung Pasig City, nainitan pa kayo dyan? Okay lang kayo dyan. Na-enjoy niyo yung music ng Pasig City Band kanina? Ang uhusay niyan. Talagang ano yan, hindi lang pang national, pang world class po yan, symphonic band po natin. Ayun, talaga naman. Binabati ko rin po ang lahat ng nakapayong sa Nagpayong. Ayan. Mainita. Natutuwa po ako kasi ang dami pong payong ng Pasig. Maayos po ba yung payong natin? Okay, ayan, ang ganda, di ba? Ayan po. Binabati ko rin po yung mga nasa general admission, yung mga nasa labas. Kamusta po kayo dyan? Hindi po kayo nakakuha ng ticket para makapasok. Biro lang po. Salamat sa mainit na pagsalubong kanina. Pagbaba ko pa lang ng sasakyan, talagang, ayan, maraming salamat po ha. Thank you po. Thank you po parate. At sa inyo po, nandito po sa lower box. Maraming salamat. Hindi naman po ito yung huling proyekto natin. May binubulong si Engineer Arta. Gusto daw ni Engineer Arta bubungan yung... Hindi ko muna ipapangako, pag-uusapan muna namin. Pero wala naman po problema. Sa totoo, may mga iba tayong mga project pa dito. Bigyan ko na lang din ng listahan yung barangay po natin. Sa totoo, 1 to 2, medyo marami po talaga tayong... Opo, medyo marami po tayong gagawin. Hindi lang sa Nagpayong, kundi sa buong barangay Pinagbuhatan. Sa tulong po ninyo yan. Sa tulong po. Lahat ng nagagawa namin, sa tulong po ninyo. Kaya pati yung pag-monitor ng mga gumagawa, di ba? Mga opisyalis natin talagang tumulong po sa atin dyan. Maraming salamat sa inyo pong lahat. May nakalimutan yata akong banggitin. Okay lang. Nagmamadali ba kayo? Okay lang po. Gusto ko lang pong ikwento. Kasi nga, sabi, pag-inis ng pamahalaan, pagpapakilala ng pagbabago, lumalaki yung budget natin, bumababa yung presyo ng mga kontrata, pero sisiguraduhin po natin na ito pong
sinasabing paglaki ng pondo, pag yung gumaganda yung posisyon ng ating pamahalaan, kailangan maramdaman po yan ng ordinaryong mamamayan. Hindi po yan dapat manatiling sa papel lamang. May konting po yan, siyempre pag lumaki yung budget ng isang lungsod, hindi naman yan bukas kaagad mararamdaman na o ibig sabihin magagamit na yung pondo. Siyempre babudgetan pa yan, gagawan pa ng ordinansa, di ba? Pero ngayon po ito na, nagbubunga na nararamdaman na natin. Ano yung patunay po natin dito? Sabi ko nga kanina, nakagawa tayo ng malaking project, hindi nababawasan yung nilalaan natin na pondo sa bawat sektor. Magbabanggit na lang po ako ng 2 sektor lamang. Yung edukasyon, nabanggit na naman ni Vice kanina. Persons with disabilities po, nagsimula tayo, may cash gift na rin. Dati senior lang may cash gift. Ngayon, alam naman po natin, marami talagang nahihirapan na persons with disabilities po. Physical, mental disabilities, talagang ang hirap pag may inaalagaan po tayo. Kaya may cash gift tayo pag Pasko. Ngayon po, naipasa na rin po. Yan, sina Councilor Angelo po ang author po nito. Yung mga persons with disabilities po nating kapitbahay na bedridden, magkakaroon na rin sila ng parang katumbas ng local senior pension po natin. Bukod pa po ito dun sa hospice. Bukod pa sa hospice na marami tayong mga kapitbahay, di ba, na naka-enroll sa hospice, yan po yung diaper, yung gatas, at ibang mga vitamins, ganyan po. Pangalawa pong sektor ay, sabi kanina, may mga senior citizen daw po dito. Sino po proud senior citizen? Yeah. Nasa kalahati po pala sa atin dito ay senior citizen. Senior na nasa edad ng retirement, ibig sabihin 65 pataas. Senior citizen ka na? Hello, mo ako Yung maliit sabi senior daw siya. 65 pataas, meron po ba ditong napabilang na sa local senior pension po natin? May ilan, yan. Maganda po. Alam niyo ba, sa buong lungsod, nasa 20,000 na ang beneficiaryo natin ng local senior pension. 2022 lang po na ilunsad yung programa na yan. 2022 lang po na ilunsad ang programa na yan. Nasa 20,000 na ang beneficiaries natin. Quarterly po, may natatanggap po sila. Pero marami po kaming nakausap din na may maliit na SS. Hindi po sila makasama sa local senior pension. Ngayon po, hanggang 4,000 na pension sa SS, qualified na rin po sa local senior pension natin. Parang marami po dito Kasama po kayo doon kung sakali. Ayan, mabuti po. So may expand natin. Baka dumoble yung bilang natin ng senior citizen na kasama na sa local senior pension natin. Yan ang halimbawa sa mga ginagawa natin na pag-expand. Dahil nasa magandang posisyon ngayon ng ating lokal na pamahalaan, nilalawakan naman natin ngayon. Nilalakihan natin yung mga programa, yung mga serbisyo ng ating pamahalaan. Yan po, nandyan na po tayo ngayon, nandito na po tayo. Tuloy-tuloy lang po tayo, dire-diretso, pasulong po tayo sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Dadako na po tayo ngayon sa ating ribbon cutting ceremony. Ini-invite po namin ng ating mga city officials and of course representative po ng ating Homeowners Association, ang ating mga officers ng Homeowners Association po. Nasusundan po ito ng blessing ni Father Kenneth tayo. Homeowners po. Opo. Matras lang po ng konti. All right. At the count of 3, 1, 2, 3. Congratulations, Barangay Pinagbuhatan. Isa po nilang picture. Group picture yan po. Group picture po muna kasama po ang ating mga officials and Homeowners Association. Maraming salamat po. Ito na po ang blessing naman po sa pangunguna po ni Father Kenneth Tayaw. Brother Kenneth Tayaw po from San Sebastian Parish.
Sa diwa po na magpapasalamat sa Diyos, ating pasinayahan ang bagong ayos na mga daan dito at drainage system. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Si Kristo na anak ng Diyos ay dumating sa daigdig upang kanyang wadak ng mga anak ng Diyos. Anumang daan na naghahatid sa mga tao para magkatipon-tipon ay pawang na ayon sa layunin ng Diyos na naghahangat pag-isahin ang mga pinaglalayo ng magkakahiwalay na pook. Halinang manalangin sa Panginoon upang kanyang basbasan ang mga nagsigawa at makikinabang sa daan na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na siya at inyong nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay kapiling naming lahat upang itaguyod ang nagtitiwala sa iyong piling. Sa iyong pagpapala, pangunahan mo ang mga daraan dito at samahan mo sa paglalakbay upang sa iyong tulong, makamtan nila ang tanang inaasam at maluwalhating makarating sa paroroonan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At po ngayong ibisikan ng banal na tubig ang mga daan. Our Father who art in heaven, Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. You are the women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hey!